family Florida, Mayo and Detty Perez para sa pagsapit ng ika-50 taong anibersaryo ng kasal. Maring Perea at mga anak, Malu Arsiaga at pamilya, isang pamilya, Lenny Hernandez at pamilya, Lorna Vicedo at pamilya, Lina Fuentes at pamilya, Maring Ramirez at pamilya, Mr. and Mrs. Rodrigo Biado, Casio Coring at mga anak, Celia Novicio at mga anak, Cleta Ernacio, Susan Mojica, at para sa kaarawan ni Mateo Angelique Mojica. Ang ating pong mga mass sponsors ngayon ay sina Malu Arsiaga, Sita Ernie, Marife Confesor, Flor Perlada, Joseph Vicedo, Pasing Lime at LD Peña, Florida. Para sa mga yumaong, Felicissima Nuestro, Nelia Obrador, Maria Balbino, Marta, Miguel, Eugenia, Nestor, Bien, Rosario, Agustin, Agripina, Peri Maligaya, Pablo, Salustia, Lydia Nicolas, Procopio, Antonia, Eddie, Adel, Siriaca, Apolonio, Consorcia, Erlinda, Teodora, Vivencio, Novicio. Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po, pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo. Ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ng ating katuwang na pari, si Reverend Father Florence Umpad. Magsitayo po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin.
Ngayon ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kapanalbanalang katawan at dugo ng Panginoon. Mas kilala po ito sa tawag na Corpus Christi. Pinapaalaala po sa atin sa kapistahang ito na si Jesus ay nananahan sa banal na Eucharistia sa anyo ng alak at tinapay. Mapakinggan po natin sa ating Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sa misang ito, ipanalangin po natin sa Diyos na palalimin niya ang ating pananampalataya sa banal na Eucharistia. Mga kapatid, sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat humanap sa banal na pagdiriwang. Para sa aming kahinaan ng pananampalataya sa kahulugan ng banal na Eucharistia, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa biyayang dala ng iyong katawan at dugo, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa-tao, ayon sa hinihingi ng banal na Eucharistia, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Panginoong Jesucristo, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan sa pamamagitan ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana.
isang pagkain hindi nyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo, sa inyong paglalakbay sa malawak na nakakatakot na ilang, na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kaya pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon purihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon purihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Tugon po. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon purihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Tugon po. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon purihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabiling. Ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Tugon po. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon purihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon purihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay. Tayo'y isang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.
si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsubok sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang mensahe po ng Corpus Christi, ang Diyos ay laging naghahangad na tayo ay magkaisa sa Kanya. Ang Diyos ay laging naghahangad na tayo ay maging parte ng Kanyang buhay. Ginagawa ng Diyos ang lahat-lahat upang hindi tayo mawalay sa Kanya. Sa unang pagbasa, napakinggan po natin ang pagnanais na ito na maging kabahagi ang tao sa kanyang buhay. Ang mga Israelita, sila po ay palaging tumalikod sa Diyos, sumamba sa iba't ibang Diyos, nagiging makasalanan. Kaya tinawag ng Diyos si Moses upang ipaalaala sa kanila kung paano sila inaalagaan ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa ilang. Upang ipaalaala sa kanila kung paano sila iniibig ng Diyos. Noong sila ay nauhaw, pinabukal ng Diyos ang tubig mula sa bato upang hindi sila mamatay sa uhaw. Noong sila ay nagugutom, binigyan sila ng mana upang hindi sila mamatay sa gutom. Ito yung tinapay buhat sa langit. Ngayon, ang mana na ito ay naging simbolo ng pagkalinga ng Diyos sa kanila. Sa pamagitan po ng mana, dapat nilang maalala na ang Diyos ay parte ng kanilang buhay. Gayon pa man, ang mga Israelita ay tumalikod pa rin sa Diyos. Nakakalimot pa rin sa Diyos, nagkakasala pa rin. Nakikita ng Diyos na hindi sapat ang pagkain ng mana na kanyang ipinagkaloob sa kanila.
At upang matutunan ng mga Israelita na maging tapat sa Diyos, kailangan po nilang matutunang mahalin ang Diyos. Ngayon, ang Diyos ay nagnanais na iparamdam niya ang kanyang pagmamahal sa kanila, sapagkat alam ng Diyos na kapag ang tao nakaramdam ng pagmamahal, siya ay magbabago. At ito po ang ipinahayag sa atin sa ating Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, patuloy ang paghahangad ng Diyos na maging kabahagi ang tao sa kanyang buhay. But this time, ang ibinigay ng Diyos ay hindi na yung mana, kundi ang kanyang bugtong na anak. Inaalay ni Jesus ang kanyang sarili bilang handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ganon pa man, ang mga tao ay patuloy pa rin na nagkakasala, tumatalikod sa Kanya. Ang ibinigay ng Diyos na pagkain ay hindi na po yung pagkain para sa katawan, kundi para sa kaluluwa, upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. Ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Hindi po ito pangkaraniwan na paghahandog, sapagkat sa paghahandog na ito ay may kasangkot na po na buhay. May kasangkot na buhay. At ang buhay na naglilinis sa kanilang kasalanan ay nagmumula sa isang taong nagpamahal. At ang paghahandog na ito, ang simbolo ng paghahandog na ito ay pag-ibig. Sapagkat ang paghahandog na ito ay nagmumula sa pagmamahal, sa pamamagitan ng pagmamahal ni Jesus. Sa pamagitan po ni Jesus na ipadama ng Diyos ang kanyang labis na pagmamahal sa atin. Sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay, yun ay tanda ng walang sawang pagnanais ng Diyos na makapiling tayo, na maging kabahagi tayo ng kanyang buhay. Sa pangalawang pagbasa, ipinapaalaala po ni San Pablo sa taga-Korinto na yung tinapay na kanilang pinagsaluhan ay ang tunay na katawan ni Kristo na siyang nagbuklod sa kanila sa Diyos. Hindi sapat ang mana, hindi sapat ang pagkain na iyon para maging tapat sa Diyos. Kailangan po nilang mahalin ang Diyos at tanggapin si Jesus sa banal na komunyon. Sa ating pong pagtanggap kay Jesus at ang ating pagmamahal sa Diyos, tayo po ay naging kabahagi ng buhay ng Diyos. Ang kapistahan po ng Corpus Christi ay tinatawag din na kapistahan ng banal na Eucharistia. Lahat tayo nagtatanong kung paano ang alak at tinapay ay naging tunay na katawan at dugo ni Jesus. Nagtatanong tayo kung paano nananahan si Jesus sa banal na Eucharistia sa anyo ng alak at tinapay. Ito ang misteryo ng ating pananampalataya. At kahit anong gagawin natin paliwanag, ang uuwian pa rin natin, ito ay isang misteryo. Hindi natin ito lubos mauunawaan. Pero kung naniniwala po tayo na si Jesus ay Diyos, wala pong imposible. Amen? Ngayon, nais ko pong palalimin ang ating debosyon sa banal na Eucharistia. Nais ko pong itama ang dalawang maling paniniwala ng ibang tao tungkol sa banal na Eucharistia. Dalawa lang, pero ito po ay napakahalaga. Ang una,
Ang banal na Eucharistia ay hindi ho tungkol sa atin. It is not about us. May mga tao po na magsisimba kapag ang pari magaling maghumiliya, magaling mag-joke. Kapag lousy siyang maghumiliya, boring, hindi ako magsisimba sa misa na iyan, lousy yan, boring iyan. Yung iba naman magsisimba kapag may magaling na choir, yung iba magsisimba kapag may mga sayawan na additional sa loob ng misa, yung iba magsisimba kapag wapo ang pari, ganyan. Very good kung may pari na magaling maghumilya, sapagkat sa tingin ko lahat naman siguro ng pari nagsisikap na makapagbigay ng magandang humilya. Very good kung may magaling na choir, lahat din sila nagsisikap. Pero hindi yun sila ang pinakamahalaga. Ang banal na Eucharistia ay hindi tungkol sa pari, hindi tungkol sa choir, o sa kung ano paman. Ang banal na Eucharistia ay hindi tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa Diyos. It is about God. Kung ang diwa ng banal na Eucharistia ay isang religious entertainment na lang, naliligaw na po tayo. Naliligaw na po tayo. Kung nagsisimba po tayo para lang ma-enjoy, naliligaw na po tayo. Ang salita pong Eucharist ay galing po sa salitang Griego na ang ibig sabihin Eucharistia. Ang ibig sabihin ng Eucharistia ay thanksgiving, pasasalamat. Ang diwa ng banal na Eucharistia ay isa pong pasasalamat. Kapag tayo po nagsisimba, tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Kapag tayo nagsisimba, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Tayo ay sumasamba sa Diyos. Kapag tayo nagsisimba, na-enjoy man tayo o hindi, it doesn't matter. Hindi po iyon ang pinakamahalaga. Ang banal na Eucharistia ay tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa atin. Nandito tayo para sambahin ang Diyos. Ang pangalawang mahalagang nais ko pong itama, ang Eucharistia ay hindi tungkol sa kung ano ang makukuha natin. It is not about what we can get. May mga magsisimba na ang nasa isip nila ay ang may makukuha sila. Pag uwi ko, dapat ang pakiramdam ko okay na. Pag uwi ko, dapat I feel good. Alam ko paunti na ng paunti ang mga tao na nagsisimba sa ating panahon. Taon-taon bumababa ang bilang ng mga tao na nagsisimba. Bakit? Kasi sa isip nila, boring ang misa. Wala akong makukuha dyan. Nung ako po ay nag-apostolate sa isang subdivision sa Quezon City, ako po ay theology student pa noon. Mayroon po akong nakikilala na isang lingkod ng simbahan. Siya po ay napakabait, napaka-relihiyoso. Siya isang kolektor. No? Kolektor ng simbahan at halos araw-araw nandoon siya sa simbahan. Ang kanyang problema, ang kanyang asawa. Kasi kapag umuwi siya galing sa simbahan, lalo na kapag gabi na, lagi siyang pagsasabihan ng kanyang asawa, ano ba ang makukuha mo dyan? Tumigil ka na dyan. Para sa kanya, kapag walang makukuha, walang kwenta. Isang pagkakamali kapag tayo po nagsisimba para lang may makukuha tayo. Ang banal na Eucharistia ay hindi ho kung ano ang makukuha natin. Ang banal na Eucharistia ay isang pong paghahandog. Ang banal na Eucharistia ay isang pag-aalay. Ito ay isang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa Diyos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung nagsisimba tayo, ang laman po ng isip natin ay hindi yung ano ang aking makukuha, kundi ano ang aking maihahandog sa Diyos. Ano ang aking maibibigay sa Diyos. Amen?
Tayo din ay inaanyayahan ni Jesus na ialay ang ating sarili sa Diyos sa banal na Eucharistia. Na ialay din natin ang ating mga problema, ang ating mga hinanakit, ang ating mga karamdaman, ang ating mga pangarap, ang ating mga kalungkutan, kaligayahan, lahat-lahat, ang ating buong sarili, inanyayahan tayo ni Jesus na ialay din natin ito sa Diyos. Para sa mga magulang, kapag ang inyong pong mga anak ay nagsisimba, ang tanong po natin ay hindi yung ano ba ang makukuha mo sa pagsisimba, kundi ano ba ang iyong maihahandog sa Diyos. Amen? The Eucharist is all about offering everything to God. At kapag inaalay po natin ang buong sarili natin sa Diyos, kagaya ni Jesus, doon at doon lang natin mararamdaman ang tunay na kahulugan ng ating pagtanggap kay Jesus sa banal na komunyon. Kapag inaalay natin sa Diyos ang lahat-lahat sa atin, tinatanggal po natin yung mga mabibigat na pinapasa natin sa buhay. At uuwi po tayo sa ating tahanan na magaan ang ating pakiramdam. At yun po ang tunay na bunga ng banal na Eucharistia. Dalawang bagay nawa atin pong tandaan. Ang banal na Eucharistia ay hindi po ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa Diyos. It is all about God. Ang banal na Eucharistia ay hindi tungkol sa kung ano ang makukuha natin, kundi kung ano ang ating maihahandog sa Diyos. Ang kwento po ng mga Israelita ay kwento din po natin. Tayo din ay paulit-ulit na tumalikod sa Diyos, nakakalimot sa Diyos, nagkakamali. Lahat tayo. Pero wag po tayong lumimot na ang Diyos ay laging naghahangad na maging kabahagi tayo ng kanyang buhay. Linggo-linggo, makiisa po tayo sa banal na misa. Hindi ho dahil sa kung ano ang ating makukuha, kundi dahil ho sa ating pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Kung tayo po ay isang mabuting Kristiyano, ang banal na Eucharistia ay ang pinakamahalaga sa ating buhay. At ang araw ng linggo ay ang pinakamahalagang araw para sa atin. Amen. Magsitayo po tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uupo sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos sa handog ng Eucharistia at hingin natin ang kanyang tulong upang mapasa atin ang dulot nitong buhay na walang hanggan. Ang ating sasambitin, Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay mabigis nila ang lahat ng mga Kristiyano sa isang bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon.
dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahon ito ng COVID-19 pandemic, upang mabigyan sila ng karunungan at kakayahang manatiling ligtas ang ating mga kababayan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic upang sila ay manatiling ligtas at pagpalain ng Diyos para sa kanilang kabayanihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa mga taong dinapuan ng COVID-19 virus, upang sila ay lumakas ang pag-asa sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit at makabalik sa paglilingkod sa kanilang mag-anak, sa simbahan at sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan, ay mapalakas tayo ng banal na Eucharistia at mahilom ang sakit na itong nagpapahirap sa ating mga kababayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Ama namin, nagtalagang magdanas ng hirap ang iyong anak at maging tanda nito ang banal na Eucharistia. Isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang mapuspos kami ng buhay na ipinapangako sa pagtanggap sa katawan at dugo ng iyong anak na Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapatawaran at karamalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahain ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod.
Ang pagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanap ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel at na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nagupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa paligtasan, pinagpalang na maliligo sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa paligtasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinabang, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabi ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ayon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nalubos ng tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin, gayon din ang kanyang pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabigan. Kaya bilang pasasalamat ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo.
Loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at tugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatagal, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong ang mahal na Birheng Maria, San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Rinaldo, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming Yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kanilingang walang maling, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraan ng kaloob mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa'yo'y nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga pinanyayahan sa kaniyang tikin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalan sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, inabig, inialay. Buhay na ganap ang sanlikaloob at pagsasalog walang hanggan. Paspasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na naan ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay tapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay na saspasan, hinatid,
magsasalo walang hanggan. at Magsasalo walang hanggan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Isukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat tugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin laban sa COVID-19. Sama-sama po tayo manalangin. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit masakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Ingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkabitin mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw. na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang palaganap ng virus at ipag-alya kami sa lahat ng mga tao. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-alya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calongso. Ipanalangin mo kami. Kapag tayo po ay nagsisimba, tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa Diyos, tayo po ay nag-aalay. Amen? Amen. Nawa palalinin ng Diyos ang ating pananampalataya sa banal na Eucharistia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo ko kayo at ingin ang pagpapala ng Diyos. Panginoon, itinatag mo ang Eucharistia para makaisa mo ang lahat ng sumasampalataya. Huwag mong tulutang kami mawalay sa iyo. Amen. Panginoon, sa Eucharistia, ang iyong bayan ay nagsasalo sa parehong banal na pagkain. Pagbuklorin mo kaming lagi bilang bahagi ng parehong katawan. Amen. Panginoon, Tinugunan mo ang gutom ng iyong bayan sa pamamagitan ng Eucharistia. Sa sakramentong ito, tulutan mong tumupad sila sa iyong kalooban. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Patriarka, tayo kami nagpupuri.
buhok.